안녕하세요, 여러분. Kami Teaches Korean의 Kami 선생님입니다. So, ano ba ang objectives po natin today? As you can see po, ayun, so chapter 31, nasa part 2 na po kami. So, if ever na hindi pa po kayo nakanood ng part 1, it's available in my videos section po. And again, you can always go to these links, screenshot nyo na po. So, tinyurl.com/EPS Topic Book 1 or EPS Topic Book 2, depende sa anong gusto nyo pong panoorin. Okay? Sam, 목소리 왜 이렇게 좋아요? Sabi ni Clarice Año Nuevo, they're asking po bakit ang ganda daw ng boses ko. Ay, 감사합니다. 저도 잘 모르겠어요. 왜 제 목소리가 이렇게 됐는지. Pero thank you so much po. So, nagtanong po si Edeline, okay daw po yung Easily Go to Korea for Mock Test. Yan po yung isang channel sa YouTube. I think helpful naman din po siya, Edeline. Helpful naman din po siya. Okay, so ready na po ba tayo na magsimula ng chapter 31 part 2? As always po, bago tayo mag-grammar lesson, kasi may grammar lesson po tayo, we always start with vocabulary at dialogue po muna. Okay? Tapos mamaya po, meron po tayong activity and also, nag-additional po ako. So, yung mamaya po, may reading graph po tayo. So, hindi talaga siya kasama sa chapter 31, pero sinama ko na lang din para naman pangdagdag na information sa inyo. Yung mga common words pag nagbabasa po tayo ng graph. Okay? So, start na po ba tayo? Chapter 31, part 2. 여러분, 시작하도록 하겠습니다. We are going to start na po. Ayan, so meron pong nanonood po galing Davao City, Hermelina 씨, 감사합니다. 봐주셔서 감사합니다. Gemma 씨, nagtuturo daw po ba ako ng 960 questions? Yes naman po. Pero kailangan nyo pong munang puntahan yung videos ko. Okay? Alright, so chapter 31 part 2, let's start. So first, actually, yung last video po namin, yung last lecture po namin, nabasa ko na po or binasa ko na yung mga vocabulary dito sa chapter 31, page 26, vocabulary 2. But for everybody na hindi pa po kayo nakanood ng chapter 31 part 1, babasahin ko po ulit. So, we have the characteristics of the cities. Now, okay. Ngayon, may i-explain po ako. Yung mga hindi pa familiar sa mga particles po. Ang word na ito, hindi siya word, pero particle po yan. So, ang particle po na yan, particles po exist in Korean language. Okay, so ang particle po na yan is the possessive or ownership particle. So, ang possessive or ownership particle po, pag naglagay po ako ng uy na yan, ibig sabihin siya po yung may-ari ng susunod na word. For example, ako po ay si Kami. Pangalan ko po yan. Tapos meron po akong kabang, bag. So ako po si Kami at may bag. Paano ko sasabihin na yung bag ni Kami? Yung may-ari po ng kabang ay si Kami. Paano ko sasabihin yon? So, madali lang po yan. Ang gagawin ko lang po, yung pangalan or kung sino man or kung anumang nouns po, lagyan mo ng uy na yan, tapos space, tapos kung anong bagay po, Kami의 kabang, edi Kami apostrophe S, bag. Kami's bag. Pwede rin bag of Kami. Sino yung may-ari ng kabang? Edi si Kami. Kasi po, ito po yung may uy. So, next, paano bang basahin ng tama yan? Kasi meron po tayong 3 ways to pronounce uy. May 3 po. 1, 2, 3. Kasi confusing po siya sa maraming tao na bago pa lang ng mag-aaral ng Hangul. Okay, so paano nga basahin itong vowel na yan? Or itong particle na yan. So, pag ito po ay nasa unahan, nasa start po ng isang word, start of the word, ang pronunciation po ay uy. Uy. Okay. Example po, 의사, doctor, 의자, chair. Ayan. So, pag nasa simula po siya ng isang salita, ng isang vocabulary po, ang basa po niya ay uy, uy, uy. So, 의사, 의자. Walang uy. Hindi yan uy. Uy, uy, uy,
uy. Okay? So, uy. Next, pag nasa gitna po, middle, or nasa ending of a word, ang basa po niyan ay E. E. For example, ito po, convenience store ang word na to. Convenience store, yung 7-Eleven, Family Mart, mga Uncle John's. Convenience store po itong word na yan. Paano basahin po? Ang basa po nito, ang pronunciation po niyan ay 편의점. 편의점. 사랑 Heyo shi, thank you po sa 10 stars. 감사합니다. Alright, so ulitin ko po dito yung second pronunciation po pag nasa gitna or nasa dulo ng isang salita, I na po siya. Kaya ang convenience store ay 편의점. Tapos, meron din po tayong mga tao or Koreans na meron silang 의 sa pangalan. So, for example, itong pangalan po ng very common girl's name po ito. So, ang pangalan po niya ay hindi yan Seunghui. Hindi yan Seunghui. Actually, Seunghi. So, baka may magtanong, 선생님, bakit naman yung spelling yan ay double E? Sabi mo, letter I yan na E. Romanization is only guide for reading po. So, itong tao na to, yung babae na may pangalan na Seunghi, ang pwedeng lumabas sa passport po niya ay pwedeng Seunghi, Seunghi, ayun. The romanization of Korean words ay marami po talaga siya. Kaya po, yung romanization ay para lang sa mga beginner na hindi pa marunong mag-Hangul. Pero pag na-master mo na lahat ng sounds ng Hangul, you will never use romanization ever again. Kaya po, pag sobrang fixated ang tao na, ay hindi yan tama yung romanization, dapat letter E, hindi letter I. That is wrong. Kasi hindi po yan English. This is not English po. Ang important lang sa romanization ay para mabasa nyo ng tama. Pag nababasa nyo na po ng tama, hindi nyo na po kailangan ng romanization dahil hindi na po kayo beginner. Ayun. Okay, so yan lang po ang masasabi ni teacher, ni Sonseungnim, na ang romanization po, wag po kayong masyadong focused kung double E, double I, yung EU, IU, whatever. Hindi po yan importante. Basta nababasa nyo po ng tama. Okay? So, pag nasa gitna or dulo ang 의 na yan, 편의점, for example, I na po yan, hindi na 의. So, hindi yan 편의점, walang 편의점, but 편의점. Tapos ito, pangalan po niya ay Seunghi, imbis na Seunghui. Walang ganyan. Okay, so that's the second reading po. Ang pangatlo na naman po ay pag ownership particle or possessive particle po, di ang basa po niyan ay For example, yung bag ni Kami, yung example ko kanina, yung kabang ni teacher, di ba? Kami, hindi na to uy, hindi na to i, pero ang basa po nito ay So, Kami의 가방, Kami's bag. Okay? 학생의 공책, students' notebook or yung notebook ng student. 학생, hindi na to uy, pero na yan. 학생의 공책. Okay, baka naman may magtanong, bakit may mga iba't ibang pronunciation pa? Bakit hindi na lang nag-iisa? Okay. So, hindi ko po masagot yan kasi yan po yung pronunciation in Korean language po. Kaya tinuturo ko po sa inyo. Bakit ko tinuturo to sa inyo? Kasi may listening portion ang exam. So, sa listening po, sino ba yung magsasalita? Filipino po ba yung magsasalita sa exam? Hindi po. Native Korean po ang magsasalita. Ang ibig sabihin po nun, yung pronunciation po doon sa listening exam ay Koreano, hindi naman Pilipino. Kaya po, I'm teaching the pronunciation, yung tamang pronunciation nila, ay para hindi kayo mahirapan pag nasa listening portion na kayo. Kasi baka nasasanay po tayo sa
Filipino accent, which is not a bad thing naman. O, hindi naman po yan masama na magka-Filipino accent habang nagsasalita ng Korean. Pero sa exam kasi, for the purpose of exam, ang nagsasalita po ay native Korean. Kaya po, kailangan din natin alamin yung native pronunciation po. May purpose po siya. Okay? Ayun. So, tama po yung iba na nagko-comment po dyan. Iba ang way of pronunciation ng mga Koreans pag nagsasalita na sila. Exactly po. That's exactly the point. So, pag nasa listening portion na po kayo ng exam, yung nakasanayan nyo po na pronunciation na galing sa non-native na nagsasalita ng Korean, ibang-iba sa native Korean. Ayun. So, this one, very common pronunciation lesson po ito. Kaya, ulitin natin. Ang uy, vowel po na yan, there are 3 pronunciations po. Number 1, pag nasa simula po siya ng isang word, always uy. So, uysa, uyja. Okay? Pag nasa gitna or dulo ng isang word, i na po siya. So, 편의점, convenience store, or sa pangalan ng tao, seunghee. Okay. And pangatlo po, pag possessive particle na siya, ginagamit po natin sa mga particle, na po. So, kam이의 가방, 학생의 공책. Ganyan po yon. Alright? So, screenshot nyo na po yan. Kung kailangan nyo po, bibigyan ko kayo ng 5 seconds para ma-screenshot nyo na po ito or ma-note take nyo na po ito. Pero, i-delete ko na yan para mabasa natin yung vocabulary po. Okay? So, 1, 2, 3, let's go! Continue na po tayo sa ating vocabulary. Uy! So, ngayon, since alam nyo na po na pag possessive particle po siya, ang basa po niyan ay so this is read as 도시에. Ano ba ang 도시? City po. Ano ba ang 특성? Di characteristic. So sino yung may-ari ng 특성? Di si 도시. So yung 특성 ng 도시. 도시의 특성. The characteristic of the city or the city's characteristics. 도시의 특성. So, alam natin na dahil possessive particle yan, yung may-ari ng 특성 ay si 도시. Okay? Ayan, so 도시의 특성. Ngayon, basahin na natin yung vocabulary po. To be heavily populated, basahin ko po, gayahin nyo ko. 인구가 많다. 인구가 많다. To be heavily populated daw. I-breakdown natin yung word na to. Ano ba ang 인구? 인구. Ang 인구 po is population. Population, 인구. 인구. Ngayon, anong ibig sabihin ng 많다? To be many. Kaya po, to be heavily populated yan, 인구가 많다. Dahil marami po ang population. Ayan, nasa picture, di ba? So, to be heavily populated, pag na-simplify po natin, ingu population, manta, many, edi maraming population. So, ano yung opposite ng manta? Edi yung opposite po niya ay jokta, konti. Ang nakalagay dito, to be thinly populated. Pero, ang ibig sabihin lang niya, konti lang ang population. 인구가 적다. 인구가 적다. To be few. Konti. So, konti ang population. To be thinly populated. Okay. Next. To be crowded. 복잡하다. 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 So, to be crowded po. 복잡하다. May second meaning din po ito. Ang second meaning po niya is to be complicated. 복잡하다. Kasi naman, pag maraming tao, ang daming kotse, edi complicated nga, paano ka makakasingit at makakalabas dyan? So, 복잡하다, to be complicated din ang meaning niya, pero dito po, 복잡하다, to be crowded po. Okay? So, ano yung opposite naman nito? To be crowded, ang daming-daming tao, ang daming-daming kotse, ang ingay-ingay. So, to be tranquil naman. 한적하다. 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 To be tranquil or to be peaceful din po.
Hello po, pabati na lang po ang Baku Korean Learning School. Lagi nag-aabang ng vids mo, ma. Maraming salamat. Thank you po sa 50 stars. Maraming salamat po sa star senders. You don't need to send stars. Alam niyo naman po yun. Pero maraming salamat po sa nagsisend ng stars. From Hagutin, Ramos, Winston, Shikamsamnita. Thank you so much po. O, traffic kasi teacher. Sabi nga, o tama, kasi traffic nga, kaya bukjap hada, no? O, yan, hanjok hada. O, yan, ulitin po natin. 인구가 많다. 인구가 적다, 복잡하다, 한적하다. Okay, so, related sa city. Next, tuloy po natin. Transportation system is convenient. 교통이 편리하다. Okay, so may magtatanong po dyan, bakit ang basa ko po ng word na yan ay 편리하다, parang double L, imbis po na 편리하다. So, kung susunod po kayo sa romanization, 편리하다, dapat ganyan ang basa niya, no? Pag susunod tayo sa romanization, 편리하다. Pero meron po tayong reading rules, which is hindi lahat po ay nasa libro. Kaya gagawa sana ako ng separate content for reading rules sa susunod po. Pero ito po muna. Ito po ay real assimilation. Because of real assimilation, reading rule po ito, ang 편리, ang basa niya ay 편리. Bakit? So, pag meron po tayong niyon, so itong consonant na yan, ang pangalan po niya ay niyon. Lahat po ng consonants may mga pangalan po. So, ito pong consonant na yan, pangalan niya ay niyon. At itong consonant po na mukhang number 2 or letter S ng Superman, number 2 po, real po ang tawag sa kanya. So, pag ito po ay nasa ilalim at ito po ay nasa tabi, nagiging double L na lang po silang dalawa. So, for example, heater. Imbis na nanro, walang nanro. Ang basa po niya ay nalo. Si Shilla Dynasty, imbis na Shinra po yan, Shilla. Yung expiration po, imbis na manryo, walang manryo, malyo. Ang basa po nito ay malyo. Okay. Ayan po ang real assimilation. Kaya po, ang basa po nito, 교통이 편리하다. Double L na po. 교통이 편리하다. So, ano yung 편리하다? Convenient po siya. Ang 교통 naman ay transpo system. Transportation system. So, sa susunod po na vocabulary, o tingnan natin, 교통 ay umulit. Transportation system ulit. Pero, imbis na 편리하다, ito po yung opposite po niya ay 불편하다. Nakalagay dito, inconvenient po, pero may second translation din, to be uncomfortable. Meron din pong to be uncomfortable ang 불편하다. 불편하다 can also be to be uncomfortable. Kasi sino naman po comfortable na maglakad ng malayo para lang makapunta sa gyotong? 'Di ba? Sa sakayan? Okay. So gyotong이 불편하다. Next, to be noisy. 시끄럽다. One more time. 시끄럽다. 시끄럽다. Ang 시끄럽다 ay isang example ng irregular beep po. So, adjust ko lang po muna to. Si to be uncomfortable, dito ka lang muna. Si irregular beep po, pwede nyo pong panoorin ang book 1, chapter 8 video ko po. Na-explain ko yung 7 irregular conjugations. Okay? So, hindi ko po iisa-isahin ang lahat ng irregular sa video na ito. Pwede nyo pong panoorin si chapter 8. So, si irregular beep verb, pag irregular beep po, dahil may beep sa ilalim ng stem, da is useless po, hindi natin kailangan to. So, si beep, irregular beep, pag naka-present tense polite sila, si 시끄럽다 ay nagiging 시끄러워요.
Isa pa po, basahin nyo. 시끄러워요. One more time. 시끄러워요. 시끄러워요. Okay, 시끄러워요. Present tense polite po. Pag present tense na formal lang, na bunidas습니다 ang endings niya, present tense pa rin, pero formal. 시끄럽습니다. One more time. 시끄럽습니다. 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 Okay, so 시끄럽습니다. Pag past tense na polite or formal, ito naman po. 시끄러웠어요. One more time. 시끄러웠어요. Yan polite po. Pag formal na past tense, 시끄러웠습니다. 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 Ayun. So, past tense. So, present tense and past tense po ng 시끄럽다. So, ito po medyo challenging po kasi ang bigkas niya, especially sa beginners po. Kaya, present ko rin po ito para sa inyo. Okay? Next, to be quiet. Ayan. So, ang opposite po niya ng 시끄럽다, ang opposite po ay 조용하다. 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 To be quiet, 조용하다. 조용하다. O, last na po. The air is fresh. 공기가 맑다. 공기가 맑다. Okay. So, may iba po na medyo nahihirapan sila kung alin po sa dalawa na yan ang binabasa po. So, meron din po akong video tungkol dito sa mga double consonants po na yan. So, may mga 11 combinations po. Yung mga double consonant, 11 lang po. Okay? 11 lang po sila. So, sa 11 po na yan, 3 po ay binabasa yung second consonant. At ito po yun. So, yung makta. Makta. Okay? So, 공기가 맑다. Ngayon, pag si makta po ay naka-present tense, ito po, present tense po ito. Present tense, polite. Paanong basahin to? Ang tamang basa po niya ay 맑아요. 맑아요. Hala, 선생님, sabi mo isa lang yung babasahin ko. Ba't ngayon iba na yung sabi mo? Yung isa babasahin ko pala. Okay, so let me explain. Si makta po, ang katabi po niya ay digut. So, other consonant po yan. So, wala na pong space na malilipat ko yung isang consonant. Kaya po, isa lang dito sa dalawa. Pero once na meron po tayong circle po sa tabi, so yung circle po na consonant or iyong consonant, maglilipat po siya, mag-aakyat bahay. Actually, sinasabi ko po yun sa students ko, lipat bahay rule po. So, yung pangalawang consonant po ay aakyat po siya dito sa circle. Aakyat po siya. So, ang reading po ay babalik na. Babalik na po siya yung sound po na yon. So, yung mak, ayo, hindi na. Dahil naglipat bahay, nag-akyat bahay po siya, mal, ga, yo na po. So, before we go to the next vocabulary, meron pong nag-send ng comment, paano daw po basahin to. So, ganyan lang din po. Akyat bahay rule po. So, yung pangalawang consonant po, ay mag-aakyat po siya. Aakyat po. Akyat bahay po. So, anong mangyayari? So, yung basa po niyan, gap, sir. So, ang reading po, hindi po tayo mag-iiba ng spelling po. I am not changing the spelling. There is no change sa spelling. Reading lang po ito. Okay? So, ang basa po niya, hindi po spelling po ang mag-iiba. Ang basang pronunciation po,
맑아요. Ito po ay 값을. May isang exception lang po tayo sa mga double consonants. Actually, I should not be teaching this sa video na ito, pero nandito na po tayo. For example po, ito po yung combination po niya. For example, ito. Manta. Yan. Ganito siya. Silent H po. So, CH, pag nakita nyo po siya sa double, ito po silent. Hindi nyo na po babasahin yan. So, dahil hindi nyo na po babasahin si H, manayo. Yan ang tamang reading. So, ito lang po, pag nag-akyat bahay, walang sounds pa rin siya. So, manayo pa rin. Manayo, manayo. Okay? So, the rest, mag-aakyat bahay po sila. Pero si niyun hiyut, basta may letter H po, hiyut, wala na yan. Silent po siya. The rest, meron po silang sounds. Okay, mag-aakyat bahay sila. Alright. Let's continue po. To be famous, 유명하다. 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 To be famous. And last, to be kind. To be nice. 친절하다. 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 To be kind, to be nice. Babasahin ko po mga example sentences natin, no? The traffic is always crowded in rush hour. 출퇴근 시간에는 항상 교통이 복잡해요. One more time. 출퇴근 시간에는 항상 교통이 복잡해요. 교통이 복잡해요. So, traffic is always crowded, meaning heavy traffic po. 항상, always, 출퇴근 시간 is rush hour. Ano ba yung 출퇴근? Clock in, clock out sa work po. Yung punta at uwi sa trabaho. O 탄탄씨, 안녕하세요. Hello po, yung mga kakapasok lang din. 출퇴근 시간에는, so sa rush hour po or sa commuting hours, always, ang transportation ay crowded po. Or traffic po talaga. Yan. So, next example. The house where I live is convenient, but it is because it is near the subway station. 지금, now, 살고 있는 집, house where I live. 지하철역, subway station에서. So, from there, subway station, 가까워서, because it is near, 교통, ang transportation, 편리해요. Convenient po siya. Okay. Finally, nandito na po tayo sa dialogue. So, let's get ready po. Practice po tayo sa listening natin. So, let's listen to the dialogue po. Sunod po kayo sa script po, no? To, sunod lang po kayo sa script. Tapos, i-breakdown po natin little by little po yung dialogue bago tayo mag-grammar lesson po for today. Sige po, play ko na ang dialogue number 2. Listen carefully po. 대화 2. 어서 오세요. 신도림으로 가주세요. 네, 알겠습니다. 그런데 어디에서 오셨어요? 캄보디아에서 왔어요. 아, 캄보디아요? 저도 한번 여행을 가봤는데 정말 좋았어요. 공기도 맑고 시끄럽지 않고요. 네, 우리 고향은 서울보다 인구도 적고 조용해요. 그래서 처음 서울에 왔을 때는 사람이 너무 많아서 깜짝 놀랐어요. Okay, yan po ang dialogue po natin. So, kung narinig nyo naman po sa dialogue, may taxi driver po, taxi gisa, taxi driver, at si Kan, ang isang foreign character po natin sa EPS topic. So, kung merong Tuan, merong Lihan, meron din po tayong Kan. Meron din po tayong si Budishi, di ba? Okay, so taxi gisa. So, breakdown po natin isa-isa. 어서 오세요. 어서 오세요. So, merong pong nagkakamali sa translation. So, merong iba na yung welcome po, pang-response daw sa thank you.
ang 어서오세요 po na ito, na welcome ang translation, ibig sabihin po nun, welcome to my store, welcome to my stall, welcome to my taxi, welcome to my jeepney, 어서오세요. 어서오세요. Meaning, welcome po sa aking establishment. Pasok po kayo, welcome po kayo dito sa loob ng aking establishment. 어서오세요. So, hindi po yan response ng thank you. Okay? Hindi po yan yung you're welcome ng after ng thank you. Okay? So, 어서오세요. Welcome po sa loob. O, pasok po kayo. Si Kan, sabi po niya, 신도림으로 가주세요. 가주세요. Please go to 신도림. 신도림, so name of a station po ata. 신도림. 네, 알겠습니다. So, 네, 알겠습니다. Yes, understood po. sige po. 네, 알겠습니다. So, 그런데, ayan. So, 그런데, ibig sabihin po nun, but, however, by the way, yun nga lang po, 그런데, 어디에서 오셨어요? So, itong character na po, mga taxi driver, madaldal po yung mga taxi driver minsan. Pag alam nila na foreigner ka, magtatanong po yan at magtatanong, saan kayo galing? Minsan, mabait, minsan, medyo offensive yung mga ibang taxi driver. Depende na lang po sa magiging experience niyo, pero may isang akong experience sa taxi driver na hindi maganda. Sabi nila, tinanong ako, galing po kayong Pilipinas. O yung taxi driver tinanong, bakit ang daming murder sa Philippines? Yan yung unang tanong niya sa akin, bakit ang daming daw murder? Okay, so this kind of scenario po, nagsusmall talk po si taxi driver. Depende na lang po sa inyo kung gusto niyo pong sagutin yung mga tanong niya. Pero nagulat talaga ako sa taxi driver nung nasa Korea ako one time. Nagulat talaga ako, bakit ang daming murder daw at kidnapping? Anong masasagot ko dyan? Hindi ko na alam. Okay, so 그런데 어디에서 from where 오셨어요? Came from. Where did you come from? Saan po kayo galing? 어디에서 오셨어요? 캄보디아에서 왔어요. So 캄보디아에서, so from Cambodia, 왔어요, came from. 캄보디아에서 왔어요. 캄보디아요? from Cambodia. 저도, ako rin, 한 번, isang beses, 여행을 가봤는데, I tried to go on a trip. 정말 좋았어요. It was very good. It was really good. 공기도 맑고, so yung air was fresh, 시끄럽지 않고요. hindi din po maingay. 네, yes. 우리 고향은, my hometown, 서울보다, ayan yung, yung blue text po na ito, yan po ang magiging grammar po natin mamaya. So, ang boda po ay ginagamit po pang comparison. So, gagamitin natin, gagawa tayo ng mga example mamaya. Okay? So, ang ginagawa po, boda, comparison. So, yung for comparison po, kino-compare po niya si Uri Gohyang kay Seoul. So, si Uri Gohyang po, ang main idea. Tapos si Seoul Boda, kino-compare lang kay Seoul. So si Boda po na yan, hindi po yan to see or to watch, hindi po yan to look or to see. Boda po na yan, basta may katabi pong, naka-attach po siya sa isang noun, pwedeng tao, bagay, hayop. So ang nouns po, ay pwedeng tao, bagay, hayop, lugar, oras, at idea. Yan ang kanta ni Son Seng-nim. Ang nouns po, pwedeng tao, bagay, hayop, lugar, oras, idea. Seoul is a place. Lugar po yan. Kaya, pag nilagyan natin ng boda, okay lang. So, only boda attached to nouns para maging for comparison na siya. We will compare Gohyang kay Seoul. Pero yung main idea pa rin natin ay Uri Gohyang. So, si Uri Gohyang, yan po ay 인구도 적고, konti lang ang population, 조용해요, tahimik. So, yung tahimik at konti lang ang population ay hindi yung Seoul. Yung Gohyang po, ang konti ang population at tahimik. Pero compared to Seoul. Kumpara kay Seoul, ang hometown ko, konti lang kami, konti lang ang population, at tahimik dun.
So, 서울보다 used for comparison only. Okay. 그래서, therefore, 처음, for the first time, 서울에, in Seoul, 왔을 때는, when I came to Seoul. 사람이, tao, 너무 많아서, because too many, 깜짝 놀랐어요. Ayan. So, 깜짝, 놀라다. To be very surprised. O yun, nagulat ka. So, pag gusto nyong sabihin, ay nagulat talaga ako. I was very surprised. 깜짝 놀랐어요. 깜짝 놀랐어요. Okay. So, ngayon, ano ba ang boda? So, ito na po ang grammar lesson natin, no? So, ano ba yung purpose ng boda? Paano ba nagagamit yung boda? Ano ba siya? So, actually, it's considered a particle din po. Pero, ang purpose ng particle po na yan ay para magamit nyo po siya pang comparison nga. So, doon galing sa dialogue po natin, ginawang for comparison si whole. Pero, ang main idea natin ay gohyang pa rin. So, for better understanding po, ito, gagawa tayo ng example. Kanina, na-explain ko na kung ano yung uy, di ba? Ito po ay pwedeng particle of ownership or possessive particle. So, meaning si Tuan si, siya po yung may-ari ng jeep. Tuan si의 jeep, house of Tuan. Lihan si의 jeep, house of Lihan. Ngayon, house of Tuan is big. Paano natin sasabihin to? House of Tuan is big. Okay. House of Tuan is big. Paano natin sasabihin yan? Tuan 씨의 집이 커요. Tuan 씨의 집이 커요. Okay? Very simple po, no? Malaki yung bahay ni Tuan. Which is true. Totoo naman po yan. Kita nyo naman po yung picture, di ba? So, malaki yung bahay ni Tuan. Pero pag gusto mong sabihin na yung bahay ni Tuan ay mas malaki kumpara sa bahay ni Lihan, edi, for comparison lang po yung bahay ni Lihan. Tama? Yung malaki pa rin ay yung bahay ni Tuan. So, paano natin sasabihin yun? Number 1, ano ba yung subject mo? E di yung bahay pa rin ni Tuan kasi yan yung malaki. Tuan siye chip. Tuan siye chip. Tapos may E particle pa rin po, no? Diba? May subject particle pa. Ngayon, ilalagay ko dito sa gitna ng sentence ko. Lihan siye jeep boda. So, nandito na po si boda. Pero ano yung malaki? Yung bahay pa rin ni Tuan. Ito pa rin yung malaki. Ginawa mo lang comparison, yung bahay ni Lihan. Mas malaki ang bahay ni Tuan kaysa kay Lihan. Tama po, John Gerard Shee. Ganyan lang po kasimple. So kung babalikan ko lang po, tatanggalin ko. Ano yung malaki na bahay? Yung bahay ni Tuan pa rin, di ba? Yung bahay ni Tuan po. Gusto ko lang sabihin, ay, mas malaki yung bahay ni Tuan kaysa kay Lihan. Gusto kong sabihin yun eh. Kasi nandito sila eh, magkatabi sila eh. Gusto kong sabihin yun. E di, ano ba yung malaki na bahay? Unahin nyo po muna nun. Ano yung malaki? E di yung kay Tuan, di ba? So yan yung uunahin mo. Tuan siye jeep, 커요. Dito sa dulo. Sa gitna, yung for comparison mo. Lihan siye jeep boda, 더 커요. So, 더 meaning more. 더 more. 두한 씨의 집이 리한 씨의 집보다 더 커요. The house of Tuan is bigger than the house of Lihan. Gets po ba? So, Sam, yung kayo po ba is big? Tama po, Rowell Shee. Ang kayo ay malaki. Kayo. O, paano naman to? Yung house of Tuan, ay, mali pala. Hindi house of Tuan. Sorry po. So, dapat Lihan po yan. Okay, sorry. So, house of Lihan is small. Yan po ang tama. House of Lihan is small. So, hindi Tuan. Sorry. Ayan, Lihan po dapat. Lihan. So, the house of Lihan is small. So, kung simplified lang po siya, Lihan 씨의 집이 작아요. 리한 씨의 집, house of Lihan, 작아요, small. Ngayon,
Kung gusto kong gamitin yung bahay ni Tuan pang comparison, gusto ko kasi sabihin na mas maliit ang bahay ni Lihan kesa kay Tuan. Ano yung maliit na bahay? Kay Lihan pa rin, di ba? So, Lihan 씨의 집이 ay yung maliit po. So, dito po si Jagayo. So, dito sa gitna, gagamitin natin si Tuan 씨의 집, House of Tuan, tapos lagyan natin ng boda. Tuan 씨의 집보다 더 작아요. Okay? O, sana all talaga may malaking bahay, sabi. Sana all malaki ang bahay, di ba? So, it does not matter po kung kaya or tsakayo ang ending. Basta wag lang po kayo ma-confuse kung alin po ba yung tinutukoy na maliit or malaki. Focus po kayo na saan po ba yung may subject particle or topic particle. Ito po yun, di ba? So, ito po talaga yung maliit. Wag nyo pong intindihin yung boda. It is just for comparison po. Kung saan po yung may boda is your comparison. Okay, isa pa. Gawa pa tayo ng mga example. So, ang Pilipinas po, alam po natin na yung weather sa Philippines ay mainit. Mainit talaga ang panahon sa Pilipinas. Pero sa Korea naman po, meron po silang 4 na season. So, hindi po sila all summer, all year long, kagaya ng Pilipinas. Sa Korea, meron silang 4 na season. So, may winter at autumn at merong spring. Doon, malamig po, lumalamig ang panahon. Right? So, Philippine 날씨가 더워요. Philippine, the Philippines, 날씨, weather. 더워요, hot. 한국, Korean. 날씨, weather. 추워요, cold. Okay. So, magkaiba, di ba? So, ang Philippine weather, mainit. Korean weather, malamig. The Philippine weather is hot compared to Korean weather. So, gusto kong sabihin na kumpara sa Korea, mainit ang Pilipinas. Paano ko sasabihin yon? First, Philippine 날씨가 더워요. Tama po ba? So, tanggalin ko po muna to compared to Korean weather. Pag sinabi kong Philippine weather is hot, Philippine 날씨가 더워요. Tama or mali? Tama. Philippine weather is hot. Philippine 날씨가 더워요. Gusto ko lang gamitin ang Korea for comparison na mas mainit ang Pilipinas kesa sa Korea sa weather niya. 한국 날씨보다. Ganyan lang kasimple ang boda. Okay, so Philippine 날씨가 한국 날씨보다 더워요. Pero ito po, may nagtatanong po dyan, palaging po ba nasa unahan yung subject? Palaging bang nasa unahan kung ano yung tinutukoy dito sa dulo? Hindi po. Pwede din pong ihalo. Pwede din pong palitan ang placement niya. So, example, 한국 날씨보다 필리핀 날씨가 더워요. Iniba ko po. Yung 더워요 ay nandito pa rin sa dulo. This is our adjective. Nasa dulo siya. Hindi siya napalitan ng placement. No? Pero, si Philippine 날씨가, pwedeng sa unahan, pwedeng sa gitna. Pero pansin nyo po, hindi naman nawala si ga. Hindi nawala po yung particle na ga. So, alam ko po, na kahit saan po siya sa sentence ko, dahil dyan sa subject particle na ga, yan ang tinutukoy ni 더워요. So, alam ko whether nandito sa unahan or dito sa gitna ng sentence ko, dahil meron pong subject particle, ayan po, woot, diretso dito. Woot, diretso dito. Yan ang tinutukoy ng aking 더워요 na adjective. So, si 한국 날씨보다 can also be in the middle, can also be in the beginning. Okay lang yan. Kahit saan po siya. Basta po, may mga particles. So, the placement does not matter. Okay? Yes, Freddy, Lishi, tama po kayo. Basta, lagi pong nasa huli ang verb or adjective. 맞아요. Tama po kayo. So, palaging nasa dulo ang adjective or verb. Pero yung ibang mga words yan, yung mga subject, object, mga time, place,
pwedeng maghalo-halo siya sa gitna ng sentence or sa start ng sentence. Pero, kailangan ng particle. So, ang purpose po, alam nyo yung usage ng particle. So, ano po ulit yung boda? Pang-comparison po siya. Okay? Pang-comparison po. O, gamitin natin. O, one more example po. What if Korean weather is cold compared to, Philippines weather dapat yan. Diyos ko, nagkakamali ako. Philippines weather po. Philippines. Okay. So, 한국 날씨가 추워요. 한국 날씨가 Korean weather 추워요 is cold. So, ito po yung compared to Philippines weather, Philippine 날씨보다. So, the Korean weather compared to the Philippines weather ay malamig. So, mas malamig po ang Korea kaysa kay Philippines. Tapos, kahit baliktarin ko pa yung placement nila, Philippine 날씨보다 한국 날씨가 추워요. Ay, ganyan pa rin ang translation. Korean weather is cold. Ay, pink dapat. Is cold compared to Philippines. So, kahit saan po siya, basta nandyan yung particle, maiintindihan mo pa rin ang sentence. Okay? O, Kurina si 잘했어요. Pero hindi po yan Buddha, dapat boda. 그쵸? Okay, great job, guys. O, sabi ni Shin Iniko shi, 훨씬 더 좋아요. 훨씬 좋아요. Okay. So, ngayon, gamitin natin, let's put into practice po, yung boda. 봄이 좋아요. 가을이 좋아요. Okay, so, 봄 ay spring po. Spring. Ang gaul, autumn, or pwedeng fall po siya. Okay. 봄이 좋아요. 가을이 좋아요. So, kayo po, pwede na po kayo gumawa ng sarili nyong sagot. So, you just need to choose. Alin po dito sa dalawa ang mas gusto mo. So, pili kayo. Tapos, yung isa ay magiging for comparison mo. Alin po dito sa dalawa, spring or autumn, ang mas gusto po ninyo? You can try. Try nyo pong gawin po. I'll give you time to make your own answer. Yung iba po, baka hindi pa kayo experience na hindi pa kayo nakaka-experience ng ibang seasons. So, sa spring po, yan po yung mga cherry blossom. Okay? So, yung cherry blossom po, yan yung mga sa Korea and Japan, sa tamang panahon po, makikita nyo yung foliage, yung pinky pink o light pink ang mga cherry blossoms po doon. Pag autumn or fall naman, ang foliage po more of orange. Ayan. So, both of them naman medyo malamig po yung panahon and depende na lang sa gusto ng mga tao. So, pag spring kasi kakatapos lang ng semester. Pag sa autumn, magsisimula ng bagong semester. So, depende po sa tao. Jessashi, 감사합니다. Thank you po sa 20 stars po. Thank you so much. Yes po, Spencer Shi, tama po kayo. Ang boda ay madalas nagagamit sa mga graph. Meron po tayong graph example mamaya, guys. Okay? So, don't worry. We will also practice yung graph reading din natin. So si JR Shi, nakabigay po siya ng sagot. 봄이 가을보다 좋아요. So, mas gusto daw po niya ang spring compared to fall or autumn. Si Jimmy Shi din ay mas gusto po niya yung 봄. 봄이 가을보다 좋아요. So, I like spring more than fall. Pero si Marim Shi, sabi naman po niya ay 봄보다. Hindi po 봄이보다. 봄 lang po. 봄. So, ang spring po ay 봄 lang. 봄. 봄 ang spring. 봄. Ang gaul ay autumn. E is the subject particle po. Subject particle po yan. Subject particle po. E is the subject particle. Okay. So, 봄보다 가을이 좋아요. So, kay MAC, mas gusto po niya ang autumn. Kasi yung boda ay nakay 봄. Ayan. So, lahat po kayo actually, pwedeng iba ang mga sagot ninyo. Pwedeng yung iba, mas gusto nyo yung 봄. Yung iba, pwedeng mas gusto nyo yung autumn. So, depende lang po sa inyo. Ang meaning po, camel, ya, she, yung sinasabi ko po na she
is Mr. Miss Mrs. Pangalan she, Mr. Miss Mrs. pangalan. So, Camellia she, Miss Camellia. Okay? Yan po yung she na sinasabi ko. Alright, one more example. Number 2. 인도네시아가 커요? 한국이 커요? So, ano yung malaki? Indonesia or Hanguk? Indonesia or Korea? Okay po, you can also make your answer dito. Sa number 2. Okay. Ayan, so 가을보다 봄이 좋아요. Spring is good compared to autumn. Or depende na lang po sa gusto nyong sabihin. Nasa number 1, this is very subjective po siya. So, you can make your own answer naman din po. Kung mas gusto nyo yung autumn compared kay 봄, pwede naman din. Walang kaso po, no? So, sa number 2 na po tayo, yung sa Indonesia, sa Korea, 한국. So, is Indonesia big or Korea big? Okay, mag-water break lang po ako and you can share your answers po. Ayan, so si Joshua Malabanan si 인도네시아가 한국보다 더 커요. So, if you look at the world map po, yung landmass ng Indonesia o Indonesia, talagang mas malaki po. Actually, yung Indonesia, mas malaki pa rin kaysa sa atin din, sa Philippines. So, we know for a fact, Indonesia is bigger than Korea. Fact naman po yun. So, 한국보다 인도네시아가 커요. Pwede po. 인도네시아가 커요. Merong pong nagtanong, hindi na po kayo maglalagay ng to? Hindi na po ba kayo maglalagay ng to? Okay, that's a good question po, no? Yes, pwede po tayo maglagay ng to. If you really want to emphasize na mas malaki po siya, naglalagay din po tayo ng to. But because of the boda, already po implied, may meaning na po, na kahit anong sabihin mo, mas na po siya. Kahit wala pong to. Because of boda, comparison, alam natin na yung malaki dun sa dalawa ay hindi si Hanguk pero si Indonesia. Kahit hindi po ako maglagay ng to. But, don't worry, pwede din po kayo maglagay ng to. Walang kaso po yun. So, to emphasize more talaga na mas malaki ang Indonesia, pwede din tayo maglagay ng to. Okay? But because of boda, alam na alam na po natin na mas malaki po yung isa. Kahit wala ng to. Okay? Jonas de la Tina de Llava, Sam, kailan po kayo magkakaroon ng sariling KL Center po? Sana magkaroon na. Sure, ako, daming mag-enroll sa inyo. Isa na po ako. Galing nyo po kasi magturo. Ang sweet naman. 감사합니다, Jonas. Very, very kind of you po to say. Maraming salamat po. Hindi po magiging redundant, sabi ni Freyshi yun, tungkol sa do. Hindi naman po. Hindi po siya magiging redundant po. Gusto niya lang po kasi i-emphasize talaga na mas po ang do. So, depende na lang po yun sa tao. But I think for me, sa test kasi, sa mga EPS topic, it's not always may to. Hindi po palaging may to. Kaya dapat alam nyo po yung meaning ng boda. Okay? Number 3 and 4. 백화점 물건이 비싸요. 시장 물건이 비싸요. So, 백화점 is department store. Ang 물건 po, 물건 are things. Things po, 물건. Ano naman ang 시장? Market. Market. Ang 백화점 ay department store. Mga SM, Robinsons, department store po yan. So, 백화점 물건이 비싸요. Expensive. Mahal ba ang department store goods? Or mahal ba ang market goods? Okay? Number 3, share your answer po. Ano kaya ang tamang sagot po dito? Dito, I think, alam po natin alin sa dalawa ang mas mahal, no? Okay, you can make your answer dito sa number 3. Alin po sa dalawa? Si 백화점 or si 시장 물건
ang mas mahal po? Go. You can share your answer po. Sa number 3, 백화점 물건 versus 시장 물건. O, tama po. Ayun, ang boda kaysa sa. Tama po kayo. Ayun, Jimmy Shi, tama po, pero nagkulang po kayo sa word na mulkon. Pero tama naman po yung paggamit po ng boda. Yan, 백화점 물건이 시장 물건보다 비싸요. Si Joshua Malabanan, she very good. JRC, 백화점 물건. Nawala po yung subject particle, pero tama naman po kayo. 백화점 물건이 시장 물건보다 비싸요. Very good, guys. Ayan. So, are the department store products expensive or the market products expensive? Ayan. 시장 물건보다 백화점 물건이 비싸요. At alam nyo naman po na pwede nating i-switch places sila basta tama po ang particles. 백화점 물건이 시장 물건보다 비싸요. Very good, guys. So, number 3 po yan. Number 4 na. Last na po. 운동을 잘해요. 노래를 잘해요. 운동을 잘해요. 노래를 잘해요. yan, 백화점 물건이 시장 물건보다 Evangeline Isokshi, dapat po yung boda doon sa sa kanan po ng pangalawang noun po. So dapat 시장 물건보다. Okay. So Lago Alexi, tanggalin nyo na po yung E after ng 백화점 물건. Wala nang 백화점 물건이 보다. Walang E 보다, guys. Walang E 보다. Okay. Let's check. 운동을 잘해요. 노래를 잘해요. So, ito po, again, subjective po siya. Yung iba, pwedeng mas magaling sila sa sports kaysa sa kanta. Yung iba, mas magaling sila sa kanta kaysa sa sports. So, depende lang po sa inyo. But just for answering the question po, do you exercise well or do you sing well? 운동보다 노래를 잘해요. Kung gusto niyo pong sabihin na compared sa exercise, kesa sa exercise or sa sports, mas magaling ako at kumanta. 운동보다 노래를 잘해요. Or kung gusto niyo pong sabihin na mas magaling po kayo mag-exercise kesa kumanta, edi 운동을 노래보다 잘해요. Pwede rin po. Great job! Very good practice, guys. 월조이 씨 노래를 보다 does not exist po. 노래보다. Tanggalin po yung previous na particle. Tanggalin mo muna yung previous particle po. Si Wino shi may example sentence siya. 투안 씨 요리하는 것이 리한 씨 요리하는 것보다 너무 맛있어요. Kailangan pong i-edit, pero pwede na. Tama naman po yung paggamit ng 보다. Okay. So, ngayon, magbabasa po tayo ng graph. So, we're going to practice using boda sa pagbabasa ng mga graph po. So, here sa mga graph, alam ko po medyo intimidating po siyang tingnan. But don't worry po. Actually, ang mga graphs po, hindi mo kailangan alamin ang lahat ng vocabulary na yan. So, ang technique po dito ay copy-paste. Okay? So, bago po tayo pupunta sa technique, basahin po muna natin yung mga terms na madalas lumalabas sa mga graphs. Okay? So, graph terms to remember. Maya-maya na po yung mga vocabulary dyan. Huwag nyo nang intindihin. Dito po muna tayo sa terms to remember po muna. So, first, terms to remember. 가장, the most or the best. 가장, 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 the most or the best. Pag 적다, to be few. So, yung mga
quantifiable po, yung mga marami, konti, malaki, maliit. Yan po yung mga terms to remember natin sa graph. Pero for now, focus po muna tayo kung ano yung nakikita natin dito sa example muna. Jokta, to be few, ayan. So, kita niyo po, kajang, jokta, to be few. Manta, to be many. O, bandemal po yan. Opposite words po yan. So, kung may jokta, edi may manta po tayo. Manta, to be many. Manta. Next, gatta, to be the same. Gatta, to be the same. O, parehas lang. Gatta, to be the same. Biyul, very common po ito. Yung biyul na word na yan, meaning ratio or pwedeng proportion po. So, yung ratio po, yung isang side malaki, yung isa maliit. Yan po ang ibig sabihin ng ratio. Biyul, ratio, proportion. So, yung size po or yung dami niya compared dun sa iba. Biyul po ang tawag. Next, jolban or ban. Half po yan. Half po. 절반 or ban, half. Hazel Marcelo, 감사합니다. Thank you po sa 35 stars. Thank you po. 절반 or ban, half. Ayan po, ban, di ba? Ban. Next, 전체, the whole, lahat. 전체. Ayan, 전체 ban. Uy, yan po yung possessive particle natin, di ba? E di, 전체 ban, anong ibig sabihin po nito? Yung kalahati ng lahat. The half of the entire thing. So, yung kalahati ng lahat, ng buo, 전체 ban. E di, half of the whole. Yon, 전체 ban. So, 절반 or ban is half, 전체, whole. Pag 넘다, pag mga graph po kasi, merong tayong mga pie graph na ganito, merong tayong mga bar graph na ganito, meron po tayong mga line graph na paganyan. So, pag may mga graph po kasi, there will be one of them na yung pinakamarami. Pwede pie graph, ito yung pinakamarami, ito yung pinakamataas, ito po yung pinakamataas din. So, when it goes over something, 넘다, over, exceed. Okay? So, ito po, 넘다. 넘다, to go over or to exceed. Depende na lang po sa shape niya, kung bar graph, pie graph, or line graph. Pero 넘다, go over na po siya. 더, ayan. So, 더, more. So, yung 더, nasa kaliwa po ng adjective. So, pwedeng 더 많다, the more many. Weird po yung English niya. Wag natin intindihin yung English po. Basta 더 많다, the more many, or the most. 더 적다 is also possible. The most few, 더 적다. O, 더 커요. So, the more big. 더 작아요. The more small. So, 더 more. Next, N보다. Ito na po, alam nyo na. Kaysa sa N. N, noun. Ano yung noun ulit? Tao, bagay, hayop, lugar, oras, at idea. Nouns po. So, hindi po pwedeng action word yan or adjective po. Dapat naka-nouns po siya. Noun boda, compared to noun. Okay. So, ngayon, ang graph po kasi, you don't need a lot of vocabulary. Yan ang maganda po. Actually, yung pinakamadali talagang i-analyze ay graph po. So, sa graph, kahit hindi mo alam anong ibig sabihin ng geine, baljon, 월급, 적성, 직업의 안정성, 근무 조건 at gita, kahit hindi nyo na alam ang meaning po nun, in the graphs po, you just need to copy-paste. Hanapin mo siya. Find the dot. Ang dami ko ng terms, no? Ang kailangan lang po natin, hanapin nyo lang. Kung ano po yung nasa 1, 2, 3, 4, hanapin nyo po siya dito sa graph. Hanapin nyo lang. Okay? So, dito po, sa reading the graphs po, usually, hahanapin mo yung tama o maling statement. Hindi ko lang na isama yung question niya, pero dito, hahanapin natin yung tama. We're looking for the correct statement po. Okay? So, hinahanap po natin yung pinakatama. So, ngayon, copy-paste lang po tayo. Hanapin natin, find the answer. So, number 1, 직업의 안정성. Ito po siya. Okay?
So, 직업의 안정성, blah, 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 가장 적다, the most few. So, alin po dito talaga ang the most few, 가장 적다? So, yung 가장 적다 ay ito, gita. Gita po ba yan? Hindi, di ba? Eliminated. This is not the correct answer. So, I did not need to translate anything, di ba po? Basta alam nyo yung mga graph terms dito sa dulo at nahahanap nyo po dito yung nasa graph, kahit hindi nyo i-translate, alam natin kung ano yung tama at mali kasi may numbers po tayo. So, meron po diyang ng pinakamalaki or marami. Meron din po diyang yung pinakakonte or maliit. So, you're able to identify. You don't need translations here. Yan ang maganda. Next, number 2. 월급. Ayan po, 월급. Nandito din po siya sa number 3, 월급. Next, 적성. 적성. So, yung ending po niya, 비율이 같다. So, yung proportion po, yung 월급 at yung 적성, 비율 같다. Ano nga ang 같다? To be the same. Dapat parehas po sila. 12 and 13. Parehas po ba sila? Hindi po. So, eliminated na rin. That's not the correct answer. Dapat parehas po sila at hindi. Yung isa 12 and 13. That's not the same po. Number 3. 개인의 발전. Ito po, 개인의 발전. 보다. Ayan. In comparison po. 개인의 발전 보다. Boda po. So, yung dapat na 더 많다, yung manta talaga is 월급. Yung 월급. Ito talaga yon, hindi si 개인의 발전. So, boda, comparison, this is not our main idea. Si 월급 na yung main idea natin. 월급 더 많다. Anong ibig sabihin nun? Si 월급 ang mas marami. Si 월급 12, 개인의 발전. Uy, tama. Tama siya, no? Wait, let's double check muna. Ano yung number 4? Sa number 4, 근무 조건. 근무 조건. 근무 조건. Anong nakalagay dito? 전체의 반. So, yung kalahati po. 전체의 반, kalahati, 넘는다. Nag-exceed po siya ng kalahati. Meaning, 51% or above dapat yan. 51 or more dapat. Anong nakalagay dyan? 48. Hindi po siya more than half. Tama po ba? 전체의 반, kalahati, 넘다, 넘는다, over, more than half, over ng half. 51 or more dapat yan, naka 48. Which means, this is not correct answer. Ang tamang sagot po ay dapat 3. So, kung nakasagot po kayo ng 3, very good. Pero yung iba, ang dami po ninyo ang sagot nyo 4. Ayun lang. Ang tamang sagot po dito ay 3. Okay? Okay, siguro naisip nyo po na 4 ang sagot kasi hindi po kayo tumitingin na boda is only comparison. Hindi po yan ang main idea natin. Okay, so 3 is the correct answer. Alright? So, ang graphs po, actually, ang kailangan nyo lang yung mga common terms, which is yung many, few, malaki, maliit, tapos yung 가장, yung 반, 절반, 전체, yung 보다, 더. You just need those words po. The rest, namamatching-matching lang po natin and we don't need to translate anymore. So, kung nagtatanong kayo ano ba yung tips and tricks sa pagbabasa ng graph, ito po yun. Actually, si Hangul Formula, magaling din po siya mag-explain ng graph. At ganyan din po siya magturo din. Ganda po. Naghahanap po tayo ng terms dito sa graph. Alright, you're welcome po. Salamat daw sa technique. You're welcome, guys. Okay, so gets na po natin yung 보다. So, balik na po tayo dito sa grammar po. So, yung grammar number 2, 보다 is kaysa sa. So, kung alin po ang nakalagay dyan kay 보다, blank 보다, kaysa sa blank. N 보다, kaysa sa N. N 보다, more than N. Okay, let's read the example sentences. 모니카 씨의 고향은, pag tinanggal ko po muna si 서울보다, edi alam natin po na si 모니카 씨의 고향, yung hometown ni 모니카 씨 ay 커요, malaki. But if we put 서울보다, mas malaki ang hometown ni 모니카 kaysa kay Seoul.
But this is a question po, no? 모니카 씨의 고향은 서울보다 커요? Mas malaki po ba yung hometown ni Monica she compared to Seoul kaysa sa Seoul? Sabi ni Na, 아니요, hindi. 서울보다 compared to Seoul kaysa sa Seoul, 작아요. Maliit siya. Ayan. Kumpara sa Seoul, kaysa sa Seoul. Okay, kung saan ang may boda is not your main idea. It's your comparison po. Uulitin ko, pag may boda po yan, hindi yan ang main idea mo. Comparison lang po yan. Kinikumpara lang po yan, hindi yan yung main idea mo. Okay, next, 가. 오늘 날씨가 참 춥네요. Ang lamig, no? Ng panahon ngayon. The weather today is quite cold. Sina, 네, yes, 어제보다 compared to yesterday. Kumpara sa kahapon, 어제보다 기온이 내려갔어요. Ang temperature ay bumaba compared to yesterday. Hindi ibig sabihin may boda yan. Ibig sabihin kahapon bumaba ang temperature. Hindi. Kumpara sa kahapon, ang ibig sabihin, edi ngayon bumaba ang temperature. 어제보다 is just comparing yesterday. So, hindi yan yung main idea. Comparison lang po. Okay? So, gamitin na natin, put into practice po, activity po. Look at the picture and complete the dialogue po. Huwag nyo pong intindihin yung English translation. Okay? Huwag nyo pong tingnan yung English translation. Tingin po kayo dito sa picture. Sa picture po tayo titingin. Huwag tayo pupunta sa English translation. Bakit ko sinasabi yan? Kasi marami pong nagkakamali dahil po sa English translation. So, huwag kayo tumingin dyan. Dito po tayo titingin sa picture. 그림을 보고 tingin sa picture. 대화, dialogue. So, gana, dialogue po. 완성하세요. Please complete. Kompletuhin natin yung dialogue po after looking the picture. So, sa number 1, 고향. So, yung hometown po, konti lang ang tao. Konti ang population. Si Seoul, ang dami nila. So, 투안시 고향은 인구가 많아요. So, 인구, population. 많아요, marami. So, yung hometown mo, 투안시, marami po ba kayo? Marami ba? Malaki ang population ba? Sabi ni 투안시, 아니요. 서울보다. No. Compared to Seoul, so ano meron sa 고향? Ano dapat po ang ilalagay dyan? Sa number 1. Okay, share your answers po sa comment section natin. Ano kaya ang tamang sagot dito sa number 1? Okay? 아니요. 서울보다. So, comparison lang po si Seoul. We're not talking about Seoul. We're talking about 고향. Kasi in comparison lang po ito. So, ano po dapat? Ano ba dapat ang word? Okay. So, 아니요. 서울보다. 로웰 씨, ayan, Jimmy 씨 dapat 적어요. So, imbis na 작아요, 적어요. 서울보다 적어요. Marte De La Cruz and Rowell Salamanca 씨. Very good, guys. 적어요. Or JRC pwede. 적습니다. 고향이 적습니다. 적어요. So, 서울보다 인구가, so optional lang naman po ito. Pwedeng lagyan, pwedeng hindi. 인구가 적어요. So, ang tama po ay 적어요. Hindi 작아요 po. Hindi po 작아요. Hindi po 작아요. 작아요 is small. Gusto natin sabihin na konti. Few. Kaya, 적어요. Magkaibang spelling po sila ha. 작아요 meaning maliit. Kung gusto mong sabihin na konti, 적어요. 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 Magkaibang spelling po kasi sila. Okay? 적어요. Number 1, 서울보다 적어요. Compared to Seoul, kumpara sa Seoul, mas konti. 적어요. Yan. Or 적습니다. Pwede rin. 적습니다. Okay? Let's go. Number 2. 오늘은 today. 날씨가 어때요? Today, 날씨가 어때요? So, ito, yesterday, 어제.
ito, today naman, 오늘, ito po yung temperature. So, ang ibig sabihin po nun, ito yung main idea natin. Kasi, 어제보다 compared to yesterday. Compared lang. Comparison lang po si 어제. So, what are we talking about today? Today po. Today. So, ano ba dapat yung tamang word sa number 2? 어제보다 compared to yesterday. Ano meron sa temperature po? Ayan, kaya na po ang maglalagay dyan. Ano ba dapat? Compared to yesterday. Marte de la Cruz, 날씨, 온도, or giyon. Giyon dapat, temperature po dapat ang mababa. Hindi yung weather lang. Temperature ang mababa. 날씨가 낮아요. Ang panahon ay mababa. Dapat temperature po. So, 기온. 어제보다. Okay, so si Glenn Shi at si J. Ralph Shi, sabi po nila ay 추워요. Si Arnulfo, 낮아요 daw. So, 기온이 낮아요. Okay, so let's show the answers. Ano ba yung mga possible answers po dito? So, sa number 2, pwedeng 시원해요. 시원해요 meaning refreshing po. Cool. So, ito po yon. So, explain ko lang for context. Pag sinabi niyo pong 추워요, yan po ang lamig ng freezer. Pag sa freezer po, pag nasa loob po kayo ng freezer, Diyos ko, negative degrees, di ba? So, freezing kasi. So, 0 degrees or negative. 추워요 po yan. 추워요. So, meaning hindi nyo po talaga kaya. Pero sa totoo lang, ang 15 degrees po is the common temperature during spring. Sa springtime po, malamig po yan, parang naka-aircon ka lang. Okay? So, yung 22 to 15 degrees, parang naka-aircon lang po tayo. Pero 15 degrees talagang aircon yan. So, imbis na 추워요, pwedeng 시원해요. Kasi masarap ang feeling ng 시원해요. Ang 추워요, hindi talaga masarap ang feeling ng 추워요. Kasi negative degrees na yan, usually. 시원해요, nasa positive pa tayo, above 0 degrees, pero malamig. So, parang naka-aircon ka. Or nasa beach side po tayo. Ayan. So, 시원해요. Refreshing cool. Ngayon, meron pong nagbigay ng sagot na 낮아요 daw. Please put context. 날씨가 낮아요 is not possible. Kasi po, dapat yung temperature ang sinasabing mong mababa. Hindi yung panahon. Yung temperature. So, the temperature is low. 기온이 낮아요. Pwede yan ang sagot. 어제보다 기온이 낮아요. Compared to yesterday, the temperature is low. Pwede. Ito pwede po. 날씨가 낮아요 is not correct po. Okay? 날씨가 좋아요, pwede. The weather is good. O, pwede yon. Pero yung 추워요, hindi ko po ma-accept as an answer. Kasi, 추워요, dapat cold talaga. Na negative. Na sobrang lamig. Nanginginig ka na sa lamig. Parang ganyan yung feeling po dapat ng 추워요. Pero 15 degrees, very cool lang po yan. 시원해요. Cool, refreshing lang po. 15 degrees is more cool than cold. Kaya hindi po pwede yung 추워요. Okay? Daryl Jones Diginatsi, 감사합니다. Thank you sa 10 stars po. Maraming salamat po. Si Gailon Shi sabi niya, 날씨가 너무너무 덥네요. Agree, nasa Pilipinas kasi tayo. Okay. So, ito po, isang example po, no? Ayan, isang example po, actually, ginagamit din po ito sa mga mock test. Very common mock test po ito. So, sa bogi, if you can see here, Philippine Boracay. So, 최고 기온. Kung napanood nyo na po yung part 1, alam nyo na 최고 기온 is highest temperature. 최저 기온 is lowest temperature. 습도, humidity. And 특징, mga features or characteristics po doon.
Okay, so this one, may translation naman po yan. Sinama ko lang po ito kasi very common lang po siya sa mga mock test. But you can read it po for additional information lang naman kung paano nagagamit siya. I'll read this for you guys, pero hindi na po ako mag-e-explain. Wala naman kailangan na activity po dito. Hindi ko na naisama dito. 고향이 어디예요? 제 고향은 필리핀 보라카예요. 보라카의 날씨는 어때요? 서울보다 더워요. 최고 기온은 38도 정도이고 최저 기온은 20도 정도예요. 습도도 높아요. 네, 서울보다 습도가 높아요. 보라카이는 어떤 곳이에요? 제 고향은 서울보다 인구도 적고 조용해요. 그리고 바다가 유명해서 관광객이 많이 와요. Ayan. So, ayan po ang isang dialogue po natin dito sa chapter 31, which is very common po sa mga mock test. So, possible, makikita nyo po yan sa mga mock test na YouTube channel o yung mga mock test na sa GC. JL Vergara, kamsahamnida. Thank you po sa 35 stars. Maraming salamat po. Okay? So, ito po siguro konting breakdown na lang po, no? Highlight ko na lang po. 고향, hometown. 어디예요? Where? Nasaan ba ang hometown mo? 제 고향, my hometown. 필리핀 보라카이예요. Boracay, Philippines. 보라카이 날씨, weather in Boracay. 어때요? How is it? 서울보다, compared to Seoul, 더워요. mainit. 최저 기온은, highest temperature, 38도 정도. So, around 38 degrees. 최저 기온, lowest temperature, 20도 정도예요. Around 20 degrees. 습도, humidity, 높아요. Mataas ba? 네, opo. 서울보다, more than Seoul. 습도가, ang humidity, 높아요, ay mataas. 보라카이는, ang Boracay. 어떤 곳이에요? What kind of place is it? What is Boracay like? 제 고향은 my hometown. 서울보다 than Seoul, compared to Seoul. 인구도 적고 less populated, konti ang tao. 조용해요. Quiet siya. Totoo ba? Totoo ba? Walang masyadong tao sa Boracay. Ang daming tourist nga eh. Joke lang. Okay, continue ko po. 그리고, 바다가, the sea or the beach, 유명해서, because it's famous. 관광객이, tourist, 많이 와요. They come a lot, or a lot of them arrive. So, there are a lot of tourists. Ayan po ang breakdown natin ng dialogue na ito. For the purpose of breaking down, hinighlight ko pa. Para mabasa nyo po, no? Alright. So, if you have any questions naman po regarding dito sa chapter natin, you can always send me a message. Medyo mabagal na po ako sumagot, no? Ang dami po nag-message. Pero, thankful pa rin po na you trust teacher, you trust kami 선생님 sa mga Korean lessons po. So, ayan. So, don't forget po, meron po tayong book 1 and book 2. Ito po yung book 2, chapter 31. This is a redo lecture po. So, isa-share ko naman po ito sa listahan ko. If you have any questions, you can always send a message. So, 여러분, 감사합니다. Maraming salamat po. 안녕히 주무세요. Good night po.